Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa Pinas News Review at eto nga mga karabi natin, tumestigo na. Nako, walang Duterte kaya pala galit si Bunjing BBM. Nako, yan mga karabi natin ang ating alamin at bibigyan ng reaksyon sa video ito. So mga kababayan, bago po natin i-play yung ating main video, eto pasadahan po muna natin itong mga nagtitrending na balita, no? Oh, eto Congressman Liveste mga kababayan, nako po sabi po dito sa ang balita ngayon na nako, 12,000 megawatts sa contract ng kumpanyang itinatag ni Congressman Liveste terminated na. Aba. Ito po ay kaugnay mga kababayan sa ibinulugar ni Bonjing na binili na daw ng Meralco pero hindi pala. Sobrang napahiya po si Bonjing mga kababayan. Kaya eto na siguro ang ginawa nila, no? 12,000 megawatts sa contract ng kumpanyang itinatag ni Congressman Liveste terminated na. Aba, kinumpirma po Ito po ang balita mga kababayan. Kinumpirma ni Department of Energy Secretary Sharon Garina na winakasan na ang halos 12,000 megawatts na power supply contracts na iginawad noong 2024 at 2025 sa Solar Philippines kumpanyang itinatag at pinamunuan ni Congressman Leandro Leveste. Aba, nakakapanghina. Nakakapagduda lang. Bakit ngayon lang? Bakit ngayon nyo lang terminate? Diba? Ayon po dito sa balita mga kababayan, 24 billion na parusa sinisingil din. Nako. Dagdag pa ni Garin, tinatayang 24 billion ang pinupursige ng DOE na singilin bilang penalties at iba pang financial obligations. Kaugnay ng mga kansiladong kontrata, bahagi ng hakbang ng ahensya upang ipatupad ang pananagutan sa sektor ng enerhiya. Aray ko po. Talagang ginigipit po nila si I hope makasurvive po dito si Congressman Liveste mga kaubayan, no? Sabi po dito we want what we want are legitimate investors. Wala nang nag-i-invest dahil kurap ang gobyerno. That's why we are cleaning it out. Pahayag ni Garin mga kababayan. Nako po. Grabe. Talagang ginigipit po nila si Liveste mga karibin natin, no? Pero ma-overcome din yan ni Liveste, no, mga kababayan. Pero ang tanong ko nga dito, bakit ngayon ka lang, no? Bakit ngayon ka lang 2024, 2025 pa pala? Bakit ngayon ka palang nag-action? Garin. Dahil ba napahiya si Bonjing? Diba? Ay nako. Mga galawan talaga ng gobyerno ngayon, no? Puro panggigipit, no? Naaalala tuloy natin yung sitwasyon ngayon no? Although it is a different situation, but it's still the same, no? The same po ang panggigipit ng gobyerno. For example na lang yung kay former President Duterte, di ba? Kaya nga nandun siya ngayon sa dahig Nakikita po natin dito na ginigipit din, no? Itong si Congressman Liveste. Gaya po ng mga kaalyado ni former President Duterte, di ba? Si Kibuloy, ngayon si Bato. Naku, lahat na lang po ng mga naliling sa Duterte talagang pinaparusahan ng gobyernong ito. Anyway, ano po ang masasabi niyo dyan mga kababayan? At eto, isa pa Eto, si Soto. Ayan Sabi po dito ni Soto, doon sa tinatawag na Cabral Files, kung pag-uusapan nila parang napakahalaga. Parang listahan lang ng kanto yun Ano daw? Listahan lang daw ng kanto ang listahan sa kanto. Yung Cabral Files. Eto kung hindi po yan mahalaga na Cabral Files, no mga kababayan, bakit mismong si late Yusek Cabral itinaya ang buhay? I mean, di ba? Parang winakasan ang kanyang buhay, mga kababayan, no? Sa sobrang kahihiyan na siguro dito sa Cabral Files na ito.
Di ba? Hindi ba ito importante? Soto, may nagurgur po sa Cabral Files. Okay? Mismong yung may-ari nagurgur. Hindi po ba importante yan? Ay, aray ko po. Alam niyo kung bakit hindi importante yung Cabral Files, mga kaubayan? Para kay Soto. Ito po, mga karibo natin. Panoorin po natin ang video ni Congressman Leveste at bigyan po natin ng reaksyon. Funny thing is, baka kung may Duterte, gusto nilang ilabas yung listahan. Yes. Eh, nilabas yung listahan, walang insertion na nakapangalan sa Duterte. Kita nyo na yan? Kaya naman pala. Diba? Kaya naman pala. Siguro ko itong Cabral Files, everybody, may copy na siguro lahat po ng mga kinauukulan. I think lang. Okay? Alam na nila yung Cabral Files na yan. No? Pero, hindi nga nila pinalalabas dahil walang Duterte na sangkot. Diba? Walang Duterte na sangkot eh. Kaya ayaw nila sanang ilabas yung listahan. I have a few things to add. Number one, sa 2025 budget per district summary ng DPWH mismo, nandun yung allocable per district. 4 na distrito sa bansa ay 0 ang allocable budget. Aba, may 0 pala. Akala ko lahat po meron. Diba? Yun din ba naiisip nyo, mga kaubayan? Akala ko kasi talaga lahat po meron allocables. Aba, meron din pala mga distrito, may mga congressman din pala na hindi kasama sa allocables. Eto, alamin po natin 2 sa Davao City, 1 sa Davao del Norte, at 1 sa Zamboanga City. Sino ba yung mga nandun? Kasi Congressman puro Davao Pulong, Ungab, Bebot Alvarez, at Quimero Olaso, if I'm not Yun. mistaken. At dapat lang ikumpirma ng DPWH, totoo ba ito o hindi? Yeah. Kasi factual naman yan eh. Yes. Pangalawa, sa list of proponents ng insertions nandun din po. At kaya parang ikinalungkot ng ibang mga nag-i-interview na tinanong ako, meron ba si Duterte dyan? Sabi ko wala. Parang Ito, kung- hindi yun yung sagot na gusto nilang marinig eh. Pwede mong sagutin o... Funny thing is, di ba? Yun ang yun kasi yung sagot na ayaw nilang marinig, no? At yun din yung mga ebidensya na ayaw nilang makita, mga kaubayan. Yung Cabral Files pala, walang Duterte. Yun yung ayaw nilang makita ng taong bayan kasi mas lalong magiging anong taong bayan eh. Mas lalo nilang mamahalin ang Duterte. Di ba? Nako, bistado na kayo. Anyway, mga karibin natin, ano po ang inyong opinion dyan? I-comment nyo na lang. At eto, pasadahan po natin ang video ito, mga kabayan, na kung saan, eto, sabi po dito sa caption, no? Grabe ito, Legarda Leveste may ibinunyag sa Davao. Ikinagulat ng gobyerno Ngagva, Junbeg at BBM, booking ang galawan sa palasyo. Aba, ito, pakinggan po natin ito, mga kabayan, at bigyan po natin ng reaksyon. Kaganda na itong parte ng interview namin kay Leviste. Ito. Ito napakaganda nitong sinabi na ito. Isa po ako sa nagtanong nito at ito ay parte ng interview namin kanina. Haba ng interview namin sa kanya, 2 oras kalahati. Pero ito, magandang mapakinggan nyo. Napaka-importante nito. 4 na distrito sa bansa ay 0 ang allocable budget. 2 sa Davao City, 1 sa Davao del Norte, at 1 Sino ba yung mga nandun? Kasi Ayun, 2 sa Davao City, isa pang Davao basta. At saka sa Zamboanga. Congressman Puro Davao Pulong, Ungab, Bebot Alvarez, at Quimero Olaso. Nako! Yung sa sinabi mo niyan, lalo manggagalaiti si Boying. Lalo manggagalaiti yung timplakan. Natigit sa lahat. Lalo manggagalaiti yung mga BBM. Kasi gusto nila lahat ng bagay kasalanan ng Duterte. Sila pala yung walang allocable budget. 4 lang. Kaya sabi nga niya, pati nanay niya meron. Pero eto, 4 lang. Bigyan niya, pambihira. Hindi nyo naman binigyan. Ako Sigurado na kasi sila no, mga kaubayan. Itong 4 na ito, sigurado kasing hindi na pipirma sa impeachment. Kaya, kumbaga, vote buying po ito, no? Kung alam mo nang hindi na talaga pipirma yan, bakit ka pa
Bakit mo pa bibilhin, di ba? Oh, di ba? Nakikita na po natin yung impeachment mga kababayan Magugulat kayo siguro. Ako hindi ako nagugulat kung mangyari ito. Pero, malamang, doon sa Cabral Files, walang korupsyon naganap sa Duterte. Karamihan nangyari on the 19th Congress. Meron man nung panahon ni PRRD, pero talagang nag 5 times, nag 10 times ngayong 19th Congress. At wala sa listahan di umano ang Duterte. Kaya pipigilan talaga nila yung Cabral Files na yan. Kasi maraming mapapasama, tapos lalabas pa ang katotohanan patungkol sa Duterte. Hindi sila talaga nakakatanggap ng pera. Ayan nga zero allocable budget. Pulong, anak. Diba? Tapos Ungab Alvarez, yung mga yan. Alam naman nating Duterte ang mga yan. So, ganyan ang kalabasan dyan. Pag Duterte ka, ala ka. Tapos ang pagbibintangan nila sa confidential funds, Duterte. Kinupuripot na. Yung panalo ng Duterte party list, youth party list hindi pinapasok. Kahit silang pinakamalaki ang boto, 3 upuan sa Congress, hindi pinapasok. Ganyan po nila gapitin ng Duterte. Tapos sila pa magkakaroon sa flood control projects. Tapos yung pinagmamalaki nila na confidential funds ni BP Sara na kung i-compare mo sa confidential funds ni Bongbong Marcos, barya. Matindi to. Sasabihin naman, maka Duterte, hindi po, hindi ganun. Kasi yung listahan daw niya ng Cabral Files, may alam ng DPWH. Alam nila Vince Dizon. Alam ng marami. Pwede nilang i-counter check. Nagtataka naman ako kay Boying, bakit tayo i-counter check? I'm not Yun. mistaken. At dapat lang ikumpirma ng DPWH, totoo ba ito o hindi? Ayan. Kasi factual naman yan Yes. Pangalawa, sa list of proponents ng insertions nandiyan din po. At kaya parang ikinalungkot ng ibang mga nag-i-interview na tinanong ako, meron ba si Duterte dyan? Sabi ko wala. Parang Ito kung hindi yun yung sagot na gusto nilang marinig pwede mong sagutin o Ito naman si Coach Oli, ang gulo, tanong ng tanong. O ano ang tanong mo? Sinasabi pa nga niya na wala sa listahan ng Duterte. Tinanong na daw ng ibang media yan, wala daw sa listahan ng Duterte. Pasok ka ng pasok, Coach Oli. O ano man sagot mo? Ano man tanong mo, Coach Oli? kung ayaw mo sagutin, okay lang. Pero dediretsuhin ko na. Nandiyan ba sa listahan si Congressman Romualdez? Nako, ayan. Halos buong 19th Congress Wala. ay nandun. Pero Yan lang wala. si Congressman Pulong, nasa 19th Congress, wala siya doon. Nako. Sira ang naratibo ng mga sip-sip puwet, kain-tae ng mga pinklawan. Magalit sila. Seryoso. Karamihan dyan, nakapagnakaw. Hindi naman lahat nasa listahan magnanakaw. Pero si Pulong wala. Patay. Yun. Allocable niya, zero. DDS na. Ito pa mga sino. Ito. Ito process of elimination. Pag hindi niya nabanggit, nandun. Kaya, Sinasabi ko lang naman yung nakalagay sa listahan Baka So alam na natin, di ba? Sino ang nasa listahan ni Cabral Files? Cabral Si Files. Romualdez. Ako, alam na natin si salarin. Posibleng salarin. Diyan sa flood control projects. dahil dito dapat maglagay na lang sila ng project sa kanila para masabi nila meron. Pero- Sa 2025 talagang wala. pero kung ang nanay mo nandoon ba sa... Halos lahat na-report naman na ng bilyonaryo. Ayan. Pati nanay niya nandun. Actually, ganito yan. Kahit naman nasa listahan ka, hindi ko alam bakit nang gagalaiti. Kasi pati naman daw nanay niya nandun Pero ipaliwanag mo ng maayos, saan mo ginamit yung pera? Karamihan siguro dyan, baka mamaya, sa distrito, iba mo ginamit. Doon pa lang kaduda-duda, di ba? Halimbawa, taga Maynila ka. Ikaw ang kumuha ng kontrata sa distrito ng Bulacan. Bakit ka napunta ron?
or mga obviously hindi nagamit ng mabuti yung pera. Kaya maraming triggered dito sa Cabral Files. As early as now, gaya na sabi ko, talagang ginigipit ito. Sa buong bansa, 4 lang ang district congressman na wala. Ito ngayon titingnan natin. Kung magtutugma ngayon, yung hawak nila na dokumento tsaka doon sa hawak mo. Kaya eagerly awaiting tayo ano yung official sagot. Kasi imposible na makaiwas sila sa tanong na yan. Yes or no lang factual. Yes. At hindi lang ako may kopya nito. Pati PCIJ na Meron na rin. hindi naman DDS ang PCIJ. Diba? Ayan. So ito, maraming may kopya. Kaya nga, paano nila gigibain itong kay Libiste? So sabi pati PCIJ, hindi naman Duterte yun. Ano ba sinabi ng PCIJ? Sino ang pork barrel kings? Sige nga. Sino sinabi nilang pork barrel kings? Number So yung data na pinagbasihan po nila ng Pork Barrel Kings, no? Ay malamang siguro yun na po yung files na ibinigay ni Congressman Libeste, mga kababayan. Kaya doon sa datang yon, sinasabi na ang Pork Barrel Kings ay walang iba kundi si Sandro Marcos at ang tito niyang si Romualdez, mga kababayan. Nako po. Nako-connect na po yung mga dots, no? Kasi nung paglabas ng PCIJ, saan ba galing yan? Saan ba galing yung mga ano na yan? Ngayon, alam na po natin na iisa lang yung hawak ni Congressman Libeste at ng PCIJ. So yan, mga kababayan. Mukhang klarong-klaro na, na talagang, pero pinagtatanggol pa rin nila si Romualdez, mga kababayan. Sabi po ni Soto, ay ni Lacson, walang ebidensya na nagli-link, no? Na involved talaga si Romualdez, mga kababayan, sa korupsyon. No? Patuloy pa rin po nilang tatakpan. So may nakita nga ako kanina, mga kababayan, nag-post. Sabi niya, bakit ganon? Si Saldico na utusan lang nila, naka-freeze na lahat ng account. Yung nag-utos si Romualdez at si President Bongbong Marcos Jr. Diba? Malayang nakakagalaw, mga kababayan. So yan, mapapaisip tayo, di ba? Well, anyway, ano po ang inyong opinion, reaction patungkol po sa video nito, mga karabin natin? I-comment nyo na lang po sa baba. Ayan, maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po.